sa patuloy na panghihimasok ng mga barko ng China Coast Guard sa katubigan na sasakupan ng Pilipinas, tila patuloy din ang bakayan ng ating mga leader sa bansa sa kung anong hakbang ang maaaring gawin ng Pilipinas para pigilan ang mga ginagawang legal ng bansang China. Kumakailan lamang na magbigay ng kanyang payag si Senador Ronald Bato de la Rosa tungkol sa patuloy at pananatili ng tinaguriang monster ship ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa malapit sa baybayin ng Zambales. Sinabi nito na kailangan ng tugunan at aksyonan ng gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy ang nasabing monster ship ng China at walang rason para hindi gagawin ito ng dalawang ahensya dahil klaro naman na illegal itong pumapasok sa katubigan ng ating bansa. Dapat di umano magpakatapang ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa kanilang mga tungkulin dahil nakasuporta ang buong sambayanang Pilipino at ang buong mundo sa kung anong pasya ang gagawin nila mapalabas lamang ang barko ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bukod pa rito, sapat naman daw ang mga kagamitan ng dalawang ahensya ng gobyerno kabilang ng mga makabagong sasakyang pandagat na bilhin na nakaraang gobyernong Duterte para tugunan ang mga kakulangan ng mga ito sa pakikirap at pagprotekta ng mga katubigan laban sa komunistang bansa na China. Ayon pa sa senador, minabuti pa umano ng nakaraang administrasyon ang kapakanan ng bansa dahil natutupad ng mga ito ang matungkulin para sa bayan at walang nakakapasok na masasakyan pandagat ng China sa loob ng karagatan sakop ng Pilipinas. Bunga raw ito ng mga profesional at madiskarte mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at patuloy na pakikipag-usap ng pamahalaan sa gobyerno ng China. Sa ngayon, hindi raw nakikitaan ng katapatan ang kasalukuyang gobyerno sa pagprotekta ng mga ito sa interes at soberanya ng ating bansa dahil hinayaan na lamang ng mga ito na patuloy na hinaras at itutulak ng China Coast Guard ang ating mga sasakyan pandagat na wala man lang ginagawang aksyon laban sa mga ito. Ayon kay Senador Bato, mas maigi na lamang daw na ibigay sa China ang Scarborough Shoal kung hindi man lang kanyang gampanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pagprotekta ng mga ito sa interes ng bansa. Nagsasayanan daw ang mga ito ng oras at pundo ng kaban ng bayan kung wala man lang may ipapakitang pangil ang mga ito para harapin ang China sa West Philippine Sea. Samantala, hindi nagtagumpay ang intimidating tactics ng China Coast Guard Vessel 5901 o monster ship ng China ayon sa National Security Council. Sa National Task Force for the West Philippine Sea, NTFWPS, press conference, inihayag ni NSC spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya na layunin ng presensya ng CCG vessel na nasa katubigan ng Pilipinas na takutin ang mga mangingisdang Pilipino. Subalit, biguan niya ang CCG na intimidating tactics ito. Kaugnay nito, hindi aniya sila matitinag sa pagsuporta sa mga Pilipinong mangingisda at hindi titigil sa pagcha-challenge sa presensya ng barko ng China sa loob ng Pilipinas. Samantala, inihayag din ni Malaya na sinabihan nila ng China na i-withdraw na ang kanilang monster ship dahil malinaw aniya na illegal ang presensya nito sa katubigan ng ating bansa. Naghahain na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa presensya ng nasabing monster ship. Nitong umaga ng Martes, namataan ang CCG vessel 5901 77 nautical miles kanluran ng Capones Island sa Zambales. Matapos naman ang minor repair sa BRP Teresa Magbanwa, muli itong idineploy kasama ang BRP Gabriela Silang sa lugar kung nasaan ang monster ship para patuloy na i-challenge at itaboy ito palayo sa katabigan ng ating bansa.